Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, ang Bible verse na ating tatalakayin or pagtutuon ng pansin ay ang Proverbs chapter 2, verse 6. So in English Standard Version, sabi dito, "For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding." So in Tagalog version, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at ng pangunawa. So, yung main point ng Bible verse na ito is si Lord daw yung nagbibigay ng knowledge, understanding, and wisdom sa bawat isa sa atin. So, kung iisipin natin, 'di ba, madalas akala natin, for example, nagre-research tayo. Akala natin tayo yung nag-a-acquire ng knowledge na yon, tayo mismo. Hindi natin alam. Lahat ng bagay na nalalaman natin, yung ability natin to understand and yung wisdom natin is galing yan lahat kay Lord. So, may pagkakaiba rin pala yung knowledge, understanding, and wisdom. So, para mas mapalalim pa itong Bible verse na ito and para mas malaman natin kung ano ba and mas maintindihan natin kung ano ba yung difference ng tatlong ito, is proceed tayo sa ating teaching. So, number one, the Bible is the source of knowledge. So, paano ba nasabing yung Bible is the source of knowledge? So, gaya ng ibang literary books, yung mga ginagamit sa school, yung ginagamit sa work, yung mga recipe books, is may mga information na nakapaloob dyan sa Bible na kailangan natin. And unlike naman sa mga nabanggit ko kanina na ordinary books or literary books, yung Bible is yung pinaka nakakaangat sa kanila. Since ayan is creation ni God, siya mismo yung nagsulat and gumawa niyan, di ba? Kung tutuusin nga super accessible na niyan para sa atin kasi hindi na lang siya yung naka-hard copy, yung naka-libro talaga. Meron na rin yan sa social media, meron na sa internet. So, super accessible na niya sa panahon ngayon, di ba? Samantalang dati, nung mga unang panahon, super hirap maka-acquire ng Bible. Kaya yung mga tao dati, or yung mga Christian, kapag nakakakuha or nakakahawak sila ng Bible, is grabe mag-umapoy yung emotions nila. Grabe sila magpasalamat and talagang iniiyakan nila kasi super hirap makahawak or makakuha ng Bible before. Unlike ngayon. Kaya sinasabi na napakaswerte natin kasi at this age, at this day, lahat na ng means binibigay ni God sa atin, di ba? Yung will na lang natin to read the Bible and to, syempre, understand the gospel inside it, di ba? Yung will na lang natin yung kulang. Nasa sa atin na kung gagamitin ba natin yung means na binigay sa atin ni God to acquire that knowledge, di ba? Kasi lahat ng salita and aral ni Lord is nandyan sa Bible. Nakapaloob yan dyan. Kaya nga sinasabi na kapag may problema ka or kapag may katanungan ka, hindi ka naman personally masasagot ni Lord, di ba? So, sa Bible ka magre-rely. Number two, understanding, getting the knowledge correctly. So, kapag na-acquire na natin yung knowledge na kailangan natin, ng understanding, yung pagkuha sa knowledge na yon properly or correctly. Yung proper interpretation sa knowledge na yon. And syempre, hindi naman natin siya makukuha lang sa sarili lang natin, di ba? Kailangan natin ng grace ni God, kailangan natin ng guidance niya. Kaya nga, di ba, kapag nagbabasa tayo ng Bible, laging muna tayong nagpe-pray na, Lord, give me strength, Lord, give me your grace na maunawaan ko ng maigi itong Bible na ito, di ba? Kaya, mas hinihikayat na before tayo magbabasa ng Bible is lagi tayong magdadasal, di ba? In everything that we do naman, we must pray. Parang ina-emphasize lang dito kasi yung pagbabasa ng Bible, yung pagpipray bago magbasa ng Bible, para mag-raise ka ni Lord sa understanding ability mo, para ma-acquire yung knowledge properly, para maintindihan mo siya in a proper way, di ba? Makuha mo yung proper interpretation niya
on a biblical basis, not based on your own opinion or your own interpretation, di ba? Kasi minsan kapag tayo lang, di ba, madalas kasi mali yan eh. Madalas pwedeng lumiko yan kasi nga nagiging bias tayo eh, kasi tao lang din naman tayo. Kaya kailangan natin lagi ng presence ni God, lalo na sa pagbabasa ng Bible. And number 3, wisdom, life application of knowledge. So, after natin ma-acquire yung knowledge and after natin siyang maintindihan, so, di ba ina-apply natin siya sa sarili natin? Parang ano lang siya, mga life lessons. Kapag, kunwari, ang isang bata or isang toddler, nalaman na niya yung proper way of eating, di ba? Ina-explain sa kanya yon habang tumatanda siya. And as the time goes by, syempre naiintindihan na niya bakit ganun, di ba? Kung bakit nag-start lang siya sa mga soft foods and kung bakit parang nagde-develop yung mga kinakain niya and hindi na siya yung sinusubuan lang. Siya na mismo yung natututong kumain sa sarili niya. After niyang ipon lahat ng knowledge and understanding na yun, siya na mismo yung mag-a-apply sa sarili niya nung knowledge na yun, di ba? Siya na yung mag-isang kumakain. So, di ba nga kapag mga elementary, high school na yan, mag-isa na kumikilos yung bata na yan, independent na siya. So, yun yung isang example ng wisdom. So, ayun yung pagkakaiba ng tatlo, ng knowledge, understanding, and wisdom. Para naman sa ating application, number 1, read your Bible to get knowledge. So, di ba paano mo ma-acquire yung knowledge kung hindi mo babasahin yung Bible? Yung knowledge na pinag-uusapan natin dito is yung biblical knowledge, yung mga kaalaman patungkol sa Diyos, patungkol sa mga aral at salita niya, yung mga gusto niyang i-reveal sa atin na nakapaloob sa Bible. So, hindi natin yun makukuha kung hindi tayo nagbabasa ng Bible. Mapa-hard copy man yan, yung libro, yung nasa internet, di ba? Kahit anong means pa yan, as long as binabasa mo, may maa-acquire kang knowledge dyan. And hindi mo sila maa-acquire kapag hindi ka nagbasa ng Bible. Number 2, pray to get correct understanding. So, ito nga yung sabi ko kanina. Bago tayo magbasa ng Bible, lagi tayo mag-pray para hingin yung guidance and yung grace ni Lord na maintindihan yung babasahin natin. 'Di ba? Hindi lang yung pinaka literal meaning kundi yung foundation ng binabasa natin. Kasi kapag alam natin yung root nung binabasa natin is mas naiintindihan natin siya, 'di ba? And number 3, apply to become a person of wisdom. So, si Lord, sinashare niya sa atin yung mga knowledge and wisdom niya, di ba? Kasi nga, ayun yung gusto niyang ituro sa atin. Ayun yung gusto niyang ipamana sa atin. Kasi nga, di ba, mga Kristiyano tayo. We are Christians. And ano ba yung mga Christian? Sila yung nagpapakita ng kung paano ba mamuhay ang Diyos, di ba? Tayo yung sumusunod sa pattern ng way of living ni Lord. So, kapag nagiging person of wisdom tayo, di ba? Mas nagiging verified Christian tayo, mas nagiging totoong Christian tayo kasi kahit hindi mo sabihin yan sa maraming tao, kahit hindi mo ipaglandakan yan, once makita nila yung wisdom ni Lord sa'yo, once makita nila yung way of living mo with the wisdom that you get from the Bible, sila na mismo yung magsasabi niya, ay Christian to, ay Kristiyano to, di ba? Kahit pa mapasama ka sa napakaraming tao, kung makikita ng ibang tao sa'yo na namumuhay ka bilang isang Kristiyano talaga, is madi-differentiate ka nila agad mag-verify ka nila agad sa crowd na yon kahit pa napakarami. Kasi nga, sinusundan mo yung wisdom ni God and sumusunod tayo sa pattern ng way of living niya. So, para makatulong sa atin sa development natin as Christians, dapat nating ma-acquire yung knowledge properly from the Bible and i-apply natin ito sa ating real life situations every day.